Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So, today is June 15th and today is Saturday. So, this is our sixth installment, second to the last installment of our current series, which is Trusting in God in Times of Waiting. So, our topic for today is how to be the happiest person on earth. So, in connection to our topic for today, ang Bible verse na ating tatalakayin ay ang Psalm chapter 37 verse 7. So, in New International Version, be still before the Lord and wait patiently for Him. Do not fret when people succeed in their ways, when they carry out their wicked schemes. So, in Filipino translation naman, or in ang Biblia 2001, ikaw ay manahimik sa Panginoon at matiyaga kang maghintay sa Kanya. Huwag kang mabalisa sa gumiginhawa sa lakad niya dahil sa taong nagsasagawa ng masamang pakana. So, lahat naman tayo, we all have our own success na gusto nating makamit, di ba? And lahat ng success na yon, kahit ano pa man yan, may it be about school, makatapos ng school, with regards to work, jobs, di ba? So, marami pang ibang definition ng success. So, kahit ano pang success yan, hindi yan binibigay kaagad-agad, di ba? So, may waiting time para dyan, di ba? Kagaya nga ng ibang diniscuss natin na devotion for this week, laging may waiting time ang lahat ng bagay, di ba? So, included doon yung success. So, may mga pagdadaanan ka muna, di ba? May trials muna, and may time of waiting talaga. Kaya nga nang sabi sa series natin, trusting in God in times of waiting. So, we have to trust Him for the whole duration of our waiting period for our success. So, para mas mapalalim pa itong talakayan natin, is proceed tayo sa ating teaching. Number 1, contentment before God is the secret to a happy life. So, if malalaman natin sa sarili natin kung may inggit ba tayong nararamdaman if hindi tayo masaya. So, gaya nga nasabi dito, contentment before God is the secret to a happy life. So, if ang isang tao is marunong makontento sa kung anong meron siya, sa kung anong binibigay ni Lord sa kanya, is hindi na siya maiinggit or there is no possibility na mainggit pa siya sa ibang tao. Sa kung anong meron ng ibang tao na nakikita niya or sa kung ano man ang nararating ng ibang tao. Minsan nga, kahit yung mga kaibigan pa natin, kapag nakikita natin na nagsasucceed sila ng, like for example, mas maaga siyang nagsasucceed sa'yo, nagsasucceed siya, pero ikaw, parang feeling mo walang nangyayari sa'yo, di ba? So, may mga ganong emotions kasi. But, if we have contentment before God, ayun yung, kumbaga, may peace within us, di ba? Hindi na tayo nakakaramdam ng inggit, and syempre, kapag ganun is, nakakapamuhay tayo ng happy life. Number 2, God provides everything we need but not everything we want. So, alam ni Lord kung anong mga kailangan natin. Mga kailangan natin versus mga gusto lang natin. And I believe tayo rin naman alam natin yan. Diba? Masyado lang natin talagang pinipilit yung mga bagay na alam naman natin hindi talaga natin kailangan. So, kaya nga nandyan si Lord para i-guide tayo, diba? So, if hindi pa niya binibigay yung bagay na gusto mo or kailangan mo, it only means na it is still not the right time for you or hindi talaga para sa'yo yung bagay na yun. But we should always remember na lahat ng kailangan natin, alam ni Lord yan and ipagkakaloob niya yan sa'yo. You just have to wait. Kaya nga na lagi natin sinasabi. Kaya we have to trust Him in times of waiting, diba? And number 3, envy robs us of our joy in Christ. So, ayun nga sabi ko kanina, kapag nakakaramdam pa rin kasi tayo ng inggit, ayun yung, diba, kabawasan yun sa happy life na kailangan natin ipambuhay, diba? So, kasi kapag nakakaramdam tayo ng inggit, halo-halong emosyon yung nararamdaman natin, diba? Nalulungkot tayo, diba? Parang gusto natin or at some instances, di ba? Parang minsan gusto natin may mangyari masama dun sa ibang tao na nagsasucceed agad, na parang
For example, bumagsak yung negosyo niya or something like that. You're thinking about something negative towards them, di ba? So, ayun na, envy robs or enviousness robs us of our joy in Christ. So, ngayon naman is proceed tayo sa ating application. Number 1, receive only what God gives. Outside of that is evil. Number 2, do your best by waiting for God-given success. Number 3, be the happiest person by being content in Christ. Diba? So, especially us Christians, dapat marunong tayo makontento before God nang sa gayon, nakikita na ibang tao sa atin kung paano tayo mamuhay dahil na we are Christians, diba? Dapat we are Christ-like. So, lahat ng good behavior dapat makikita nila sa atin. So, for our discussion part, by now, after watching this devotion, we should be able to identify the reasons as to why us Christians should be the happiest people